Paghahanda ng Cagayan Region sa posibleng pagpasok ng isa pang bagyo, ating pag-uusapan kasama si Ginoong Roely Rapsing, ang pinuno po ng Cagayan PDRRMO. Sir Roely, magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa inyo. Sir, una po sa lahat, kamusta po yung paghahanda ninyo dito po sa papasok na si Tropical Storm Fungwong na tatawaging Uwan po kapag po nasa Philippine Area of Responsibility? Ang sinasabi po kasi baka ang tumbukin nga po ay ang Northern at Central Luzon. Yes, Asek. We're actually preparing early now. The provincial governor has directed us to call for a pre-disaster risk assessment today. And we will be discussing on the pre-deployments and pre-positioning of the relief items. Sir Roely, may mga lugar po ba sa Cagayan na itinuturing ninyong high risk o madalas bahain na mas pinagtutuunan po ninyo ng pansin? Ano po yung paghahanda na ginagawa nyo sa mga lugar na ito? Yes, ma'am. Cagayan talagang highly susceptible to flood, especially yung mga low-lying areas natin along Cagayan River and along dun sa mga tributaries natin like Chico River, Pitnakanawan, and Abulog Pamplona River basins. So ito po yung mga areas of concern natin. And later, sa pre-disaster risk assessment, we will be recommending to the council the activation of an area command, of which 8 incident management team shall be activated at the same time. The activation of our Purok disaster brigades and community emergency responders. Ayon po, sir, dun sa initial forecast po, pwede nga pong maglandfall sa Region 2 yung papasok po na bagyo. So, usually po kapag may paparating na bagyo sa inyo, gaano kaaga po yung ginagawa nyong preemptive evacuation, gaya nga po dun sa mga nabanggit nyong high-risk areas? Yes, sir. Kapag ang alert level po natin ay tinaas ng blue ng Office of Civil Defense, ang emergency response protocols po natin dyan is preemptive evacuation na gagawin ng mga local chief executives natin. Kapag itinaas na po ng red alert, nasa Charlie protocol na po tayo, the local chief executive can actually conduct forced evacuation. But as early as now, nagpapaabiso na tayo sa lahat ng mga local chief executives natin and local MDRMO on the preparedness measures that they have to do. We also will be presenting to them the impact based on the forecast provided by DOST Pag-asa. And since we are the catch basin po dito sa Region 2, especially yung mga low-lying areas natin and mga municipalities along Cagayan River, alerted na po yung mga concerned offices. Sir, kamusta naman po yung koordinasyon ninyo sa mga lokal ng pamahalaan para sa paghahanda ng mga evacuation shelters, maging sa iba pang concerned agencies para sa iba pa ring paghahanda na kailangan? Yes, as I mentioned earlier, we'll be recommending to the council the activation of an area command, of which we will have 8 incident management team, of which the augmenting agencies, yung ating mga uniformed personnel will be distributed dito sa walong incident management team, mamano. At the same time, yung liaising po natin sa mga local chief executives, the rescue units of every municipality will be responding units of the incident management team handling their areas po. Now, as to the pre-positioning of relief items and on the evacuation po, yung provincial government po, meron po tayo mga naka-stockpile sa dalawang warehouses natin to augment in case ma-short yung relief supply ng local government and the barangays po. Somehow, yung mga evacuation centers natin, yung the barangay and then the LGU, naka-ready naman po.
Alam naman natin, Sir Rueli, na kahit gaano po tayo kahanda dahil hindi na nga po bago sa atin yung mga cyclone, no? Kahit gaano tayo kahanda, hindi natin na maiiwasan na magkaroon po ng aberya o problema. Lalo na po itong papasok ay super typhoon, pwede maging super typhoon. So ano po yung inyong contingency plans in terms of communication sakali pong mawala para po mas maging maayos po yung koordinasyon ninyo, lalo na po sa bawat bayan sa Cagayan Valley? Yes, sir. That's why we will be activating incident management team na 8, of which each incident management team will be handling 4 municipalities in their areas of responsibilities po. If in case mag-back down po yung telco, we have a backup yung atin pong mga radio network, of which nakapag-establish na po tayo ng radio network in all of the LGUs and the provincial government. Okay, sir, mensahe at paalala nyo na lang po sa ating mga kababayan dyan sa Cagayan Region. Yes po, sa mga kababayan po natin, lalong-lalo na dito sa nasa probinsya ngayon, mamaya po ang rekomendasyon ng ating tanggapan na area command sa buong probinsya. Ang inyong mga local barangay officials po ay pupunta sa inyo para kayo dalhin sa mga mas ligtas na lugar. Nananawagan tayo sa activation po ng mga emergency responders din natin dahil itong as forecasted by DOST Pag-asa, umabot na super typhoon. So, iba yung pag-iingat po para sa atin. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Ginoong Rueli Rapsing, ang head po ng Cagayan PDRRMO. Ingat kayo, sir.